Isa ang Payaran Falls sa mga talon sa Montalban na palagi kong binibisita tuwing tag-init. Bukod sa malapit lang sa Metro Manila, ang nasabing talon ay malinis din at nasa tagong lugar, kaya kakaunti lang din ang makakasabay mo kapag bumisita ka dito. Ngunit nito lamang May 10, 2026, nagulat ako dahil ang talon na akala ko ay hindi nawawalan ng tubig kahit tag-init, natutuyo din pala. Ayun, tuyo. Walang tulo. Ayan o, tuyo. Yung ilang parte. Parang na-disaster na yung itsura niya. May lumalabas sa tubig dati dyan. Ngayon, tuyong-tuyo. Kaya muli nating balikan ang Payaran Falls sa Barangay Mascap sa Montalban at ating aalamin ang sanhi ng pagkatuyo nito. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara! Lakwatsa na! Okay, so time check natin, 7:30 ng umaga. At nandito tayo ngayon sa Jeeper Gas Station. Itong area na to, ito yung galing ka ng Litex, tapos itong sa kaliwa yung Minute Burger. Yan na yung paggaling ka na Eastwood. So bali ngayon, dito tayo mag-uumpisa papunta dun sa Payaran Falls, no? At kasama natin si Jed, ayun, nasa harapan natin. Kaya tara, lakwatsa na! Ayun nilagyan na pala nila dito ng hinarangan na nila dun para yung tubig maipon dito, tataas, mas magiging na siya, liguan na. Tapos ito meron na ring cottage okay din may mga improvement na rin talaga. Yan, mamaya dun tayo dadaan sa kabila. Sa ngayon, habang binabaybay namin yung papunta doon sa falls, ayan tuyo yung dito, yung ilang parte. Hindi natin sure kung may agos ba ngayon sa sa Payaran Falls. Ayan dati may umaagos sa tubig dito, dati may umaagos dyan, ngayon wala. Abante pa tayo. Dati rin itong area na to, way back 2 years ago, may tubig na umaagos dito, pero ngayon tuyong-tuyo, walang tubig. Ano na nangyari sa Payaran? Maging dito parang na-disaster na yung itsura nya. Dati itong area na to nakalubog to sa tubig, pati itong bato nakalubog to dati sa tubig. Tapos itong area na to, itong may hiwa, may lumalabas sa tubig dati dyan, tsaka rin dito sa gilid. Ngayon napakahina. Daan tayo ngayon dito, tignan natin kung ano pang itsura sa taas. Siyempre pag tagpuyo dito wala silang tubig pagpapuyot Ano na nangyari na ganyan yan? Yeah. Dito dati pre, tumambay kami dito ni Paolo. Ay ito.
Oo, tuyo nga. Ayun na nga. Walang tulo. Ayun, tuyo. Ito pre, ito na yung hangganan. Ayan. Walang tubig. Yung supposed to be ligo natin, ayan. Walang tubig. Kitang kita. Walang daya. Dati dito ang patak ng ano, agos ng tubig. Bababa dito. Yan. Tapos diretso dito. Ito para rin tong ano eh, mini waterfalls, itong area na to. Pwede rin kayong tumambay dito. Tapos sa baba, ayan, pwede kayong maligo dyan. Pero yun nga, sa nakikita nyo ngayon, tuyo. Yan, hindi tayo makakaligo kasi nga walang tubig. Ano? Ay. Ganito pala yung tsura nito. Actually, ito yung first time na ano, na nakita akong natuyo itong waterfalls na to. Kasi sa ilang taon na pagpunta ko dito, nakakatatlong beses na ako dito. Laging may tulo siya. Mahina lang. Pero ngayon, ayan, sa nakikita nyo, wala talaga. At dahil nga tuyo yung Payaran Falls at wala siyang tubig, dahil nataon na ito ay panahon ng ano no, summer, ikunento ko na lang dito kay Jed kung ano yung naging itsura ng Payaran Falls, lalo na kapag malakas yung tubig. Itunuro ko rin sa kanya dito yung ibang parte ng area na kung saan pwedeng umakyat sa taas dahil meron pang catch basin sa taas nito eh. Nung nakalis na rin pala kami sa pwesto na to, nabanggit sa amin ng isa sa mga lokal na kaya daw pala nataon na wala talagang tubig itong falls kasi yung mga tubo ng mga lokal eh talagang nakadirekta na doon sa pinagmumulan mismo ng tubig, no, yung mismong bukal. Kaya ang nangyari, talagang tuyong-tuyo yung falls, no. Kasi dati nung wala pa yung mga tubo na yon, yung tubig ng falls eh dumadaloy pa rin yan kahit summer. Mahina siya pero dumadaloy pa rin yan. Pero dahil nga sa idinirekta na nila yung mga tubo dyan doon sa mismong bukal, kaya sa halip na tumulo siya sa mismong falls eh kinukuha na siya nung mga host at papunta na sa mga kabahayan ng mga lokal. Ito palang ano, Payaran Falls, kahit na sabihin nyo medyo tago siya, no, medyo loob, medyo liblib, marami na rin nakakaalam ng lugar na to. At ang isa sa disadvantage kapag marami na nakakaalam, eh ito, tingnan ninyo. Ayan o, dito na sila naggatong, tapos iniwanan pa yung mga ano nila, mga basura nila. O ayan o, mga plastic, ayan o, mga lata ng butane, ayan o. Ito. Tapos, yun, basura. Paper cup, basura pa dun. Yun, sardinas. Yan, meron pa dun o. Yan, ang dami, yung mga basura. Sana dinala na lang nila pag ano, pag alis nila. O yun pa o. Plastic bottle, mga mineral water, tsaka bote ng coke. Dito pinag-iiwanan. Hindi ko maintindihan ba't may mga ganyan klaseng tao na ano eh. Dinala nila na mabigat, may laman. Nung magaan-gaan na, hindi na may uwi. Baliktad eh. Baliktad nga eh. Ito rin oh. Oh, tignan nyo dyan. Oh, ito. Oh, may chichirya pa. Oh, ayun, chichirya. Yan, plastic. Common sense na sa tao yan eh, no? Oo, pre. Ayun oh. Oh. Meron pa ditong ano, shampoo. Oh, ayun din oh. 'Di ba? Nakakalungkot lang. So far mula dun sa pinaka falls, ito pa lang yung catch basin na ano. Nakikita namin na may tubig pero parang hindi siya ganun kagandang pagliguan ngayon kasi medyo brownish yung kulay niya. Hindi na masyado nakikita sa camera pero parang brownish, no. So medyo putik pa yung ilalim niya, kaya pag nilubluban mo yan at medyo ano siya, nabulabog, magkukulay putik yan. Ayan o. Tapos dito rin o. Ang daming basura o. Iniwan ng mga ano, mga kamuting ano, kamuting turista, mga squampers, mga squammy campers. Maging dito, yung catch basin na to, medyo marami siyang tuyong dahon. Nasa ilalim din tumining na rin, tsaka medyo kulay putik din siya. Tapos dati kapag malakas ang agos dito, dito ang daan yan, no? Ito, pababa dito. Hanggang doon, kasi ito napupuno to ng tubig dati. Pero ngayon, kita nyo naman, tuyong tuyo. Ito rin part na to, dati napupuno to ng tubig. Mataas. Tapos ang pinakadaanan yan, ito yung trail. Yan, pag ganun.
Ngayon, yan, tuyong-tuyo. Natin mataas din ang tubig, tapos dito siya umaagos sa parte na to. Ito, yan. Yung ano, yung butas na yan. Diyan siya agos pababa. Ito din pala oh, structure. Dati tindahan to pagkakatanda ko eh. Tsaka ito, wala nang mga nakatira. Wala nang yung mga paninda nila. Tapos ito, tandang-tanda ako, ano to eh, Tinago Resort. Ayan oh, gumuho na yung pinakakubo nila dito. Tapos wala na ring tao. Ewan ko kung sarado na ba yan o ano, i-renovate, hindi natin alam. Ayun oh, swimming pool sa loob oh. Kulay blue yung ano, pintura. Okay, so dahil walang tubig doon sa ano, Payaran Falls, dito lang tayo maglulublob bago umuwi kasi ang init na. Alas na 9:30 na. Tapos ayun yung ano, pinagpatong pool, yung resort dito, napakaraming tao. Eh dito lang tayo sa libre, tsaka wala tayong kasama. Dahil sa ano, tuyo nga yung Payaran Falls, kaya dito na natin na maglublob para kahit paano bago tayo umuwi medyo mapresko naman tayo. Ang disadvantage lang kapag sa ganitong panahon ng tagtuyot na mga April or May, yung tubig may mga lumot-lumot siya, no? Parang naiipon yung lumot, hindi nga kasi siya na nadadala ng agos ng tubig papunta doon sa iba pang parte dito sa ano, sa Montalban. Doon kasi sa resort sa likod natin, yung pinagpatong pool, ang problema doon eh ano, ang daming tao kasi ano, ewan ko naririnig nyo yung kantahan nila kasi meron yatang may birthday. At least dito, libre, solo-solo natin yung lugar, no? Wala tayong kasabay. At talagang mararamdaman mo yung katahimikan ng kalikasan. Sa ngayon, palabas na kami ng ano, ng Barangay Mascap, no? Pabalik na ulit kami ng barangay proper. Dahil nga wala naman tayong inabutang tubig dun sa falls eh, no? Pero kanina nakausap namin yung may-ari nung pinagparkingan namin na motor doon. Ang sabi, kaya daw ganyan yung nangyari ngayon sa falls, na kahit tag-araw eh wala na talaga siyang tubig at all. Kasi nga di ba kwento ko kanina, dati meron pa rin naman siyang tubig. Ang nangyari pala, pinagkakabitan daw ng mga hose yan hanggang dun sa mismong pinagkukuhanan ng ano, yung mismong pinagmumulan ng tubig ng falls, no? Doon nila dinirekta yung mga hose nila para sa mga bahay-bahay nila. Kaya nangyari ngayon, sa halip na tumulo yung kakaunting tubig doon mismo sa dinadaluyan ng falls palabas ng ilog, ang nangyari, naihigop na ng mga ano, ng mga hose nila sa mga bahay na ngayon napupunta. Pero pagdating naman daw ng tag-ulan, bumabalik pa rin naman daw yung lakas ng ano, ng agos ng falls na yan, no? Siyempre yung mga lokal dito, wala naman din silang aasahan na source of water, no? Maliban sa mga bukal tsaka mga ilog. Kaya siguro babalikan na lang namin yan ni Jed sa panahon ng tag-ulan, siguro sa mga buwan ng June hanggang February. Yan, babalikan natin para makita natin kung ano yung ano ulit niya, itsura niya ulit kapag tag-ulan na. Okay, so nandito na ulit tayo sa G4 gas station. Tapos kakaliwa na tayo, pabalik tayo ng Eastwood. So dito na natin tatapusin yung lakwatsa natin ngayong araw na to, doon sa Payaran Falls na sad to say, nasaktuhan natin na tagtuyot siya, no? Pero yun nga, tulad na nasabi ko kanina, babalikan natin yan sa panahon ng tag-ulan. Kaya hanggang dito na lang at huwag kakalimutan na ang buhay ay masaya kapag may halong lakwatsa. Salamat!